Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabina sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito tayo ngayon sa unang lecture natin sa fiqh o tinatawag natin ito yung fiqhun. At ang topic natin sa unang araw na ito ay ang tahara. So inshallah subhanahu wa ta'ala, pag-uusapan natin sa abot ng ating makakaya ang mga bagay-bagay patungkol sa tahara. So ang una, ang tinatawag nating tahara ay bigyan muna natin ng kahulugan o alamin muna natin kung ano itong tahara na tinatawag. So ang tahara sa Islam or sa explanation ng Islam ay may dalawang meaning. So unang-una, lugatan or yung tinatawag nila ay by explain natin sa wika, yung literal na kahulugan nito, lugatan. Ang ibig sabihin ng tahara ay kalinisan o di kaya ay kadalisayan mula sa pagkakaroon ng dumi. So ibig sabihin kapag ang tao meron siyang dumi, at pagtanggal doon ay tinatawag na tahara. So kapag ito ay marinig mo sa ang salitang tahara na tinatawag, automatic ang masasabi natin dito ay malinis or paglilinis or pagtanggal sa dumi. So yun ang pinaka-meaning niya sa luga or sa salitang Arabic, yung tahara. So, ang tahara, kapag ginagamit natin ito, ay maaari nating sinasabi na ito ay kalinisan. So, ang kalinisan na tinatawag natin ay tahara. Ngunit kung ang pag-uusapan natin ay sa salitang tinatawag na istilahan o di kaya ay syar'an, ibig sabihin meron siyang meaning na kakaiba doon sa explanation o doon sa luga o sa wika na literal na kahulugan. Once na ginamit ang salitang tahara sa pinag-uusapan natin na topic or madda na fiqh, automatic ang ibig sabihin niya ay ang kadalisayan or ang paglilinis mula sa kadumihan, at ang kadumihan na ito ay mayroong dalawang uri. So pag sinabi natin tahara, pag ang pinag-usapan natin ay topic sa loob ng fiqh, so meron siyang binigyan nila ng dalawang uri ng pinag-uusapan. So ibig sabihin may dalawa siyang explanation. So yung tahara na number 1 ay hadath mula sa kadalisayan o kalinisan mula sa mga pangyayari o nagagawa ng isang tao. Ang pangalawang kahulugan nito ay ang kalinisan o tahara anil najasa, ibig sabihin, yung kalinisan ng isang tao mula sa maruming bagay. So kanina, nabanggit natin yung sa wika na explanation na ang tahara ay kalinisan mismo sa literal na kahulugan. Kung ang pag-uusapan natin batayan ay ang fiqh na topic or maudu. Kung ang fiqh ang pinag-uusapan, ang kahulugan nito ay dalawa. So dalawa ang ibig sabihin niya na una, ang tahara na pinag-uusapan. Tahara, once na sinabi natin tahara, ang number 1 dito yung kalinisan ng isang tao mula sa mga pangyayari o nagagawa niya. Pangalawa ay ang kalinisan na pagtanggal mula sa mga maruruming bagay. So ibig sabihin, dalawang bagay yung pinag-uusapan. So once na pinag-usapan natin to, automatic ilagay natin sa ating isipan na dalawa. So ang pag-uusapan natin ngayon is yung tahara na tinatawag anil hadath. Yun yung number 1, or ang tahara or kalinisan mula sa mga pangyayari. So isa-isahin natin sila. Number 1, ang kunin natin na pag-usapan natin yung kalinisan mula sa pangyayari. Ang kalinisan mula sa pangyayari ay merong dalawa naman siyang uri. May dalawa naman siyang uri. So kanina, kung nasusundan ninyo, yung tahara, meron dalawang uri. Meron dalawang pagkaka-explain. Yung tahara, doon sa tinatawag natin na
minal hadas, pangalawa ay minan najasa. So itong topic or itong uri ng tahara mula sa hadath o anil hadath ay meron naman siyang dalawang uri. Dalawang uri na dapat nating alamin. So ang una, kadalisayan mula sa pangyayari ng mga maliliit. So ibig sabihin, dalawa yung klase ng paglilinis ng isang tao sa kanyang sarili kapag ang pinag-usapan natin is yung hadath o mga pangyayari. Number one na mangyayari o pangyayari sa isang tao ay yung pagpunta niya sa palikuran sa pamamagitan ng tawag ng kalikasan. At dalawang uri dito, meron pinag-usapan dito na paglilinis, bakit sa tinawag na hadath, an-najasa, at tahara, minal hadath al-asgar, o maliit, o sugra. Pangalawa dito ay ang kalinisan mula sa hadath o kadalisayan mula sa hadas na malaki. So dalawa lang. Yung najasa ay yung hadath na binabanggit natin, yung pangyayari sa buhay ng isang tao para linisin niya yung kanyang sarili, na sa pangyayari yun, dalawa. Meron tinatawag na maliit at merong malaki. Okay. Balikan natin yung maliit. Yung maliit na ginagawa ng isang tao, yung paglilinis sa kanyang katawan sa pamamagitan ng abdas o wudu, ablution, na nakasanayan natin, na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay malilinis mo yung iyong sarili kung ikaw ay pumunta sa palikuran at ikaw ay umihi o di kaya ay dumumi. O di kaya ay nautot. So pinag-usapan natin dito ay paglilinis sa katawan natin. Kung titingnan natin, bakit pinag-uusapan itong paglilinis sa katawan? Sapagkat ang paglilinis sa katawan ay ginagawa ng isang tao bago magsagawa ng pagdarasal or yung sala. Kaya mahalaga na pag-usapan natin itong tinatawag na tahara, sapagkat bago tayo pumunta sa pagdarasal natin, bago tayo pumunta sa bahay dalanginan or mga masjid, nagsasagawa muna tayo ng paglilinis sa katawan. So hindi pwedeng kapag pumunta tayo ng palikuran, umihi tayo, dumumi tayo, o di kaya ay nautot. Okay? Tatlong bagay yon: ihi, dumumi, at nautot. Hindi pwedeng hindi ka maglinis ng katawan mo bago ka pumunta ng masjid o magsagawa ng pagdarasal. Kaya pinag-uusapan ito, number one na pinag-uusapan muna, sapagkat kailangan natin linisin ang ating sarili sa dalawang bagay. At yun yung binanggit natin kanina na yung at-tahara minal hadath at at-tahara minan najasa. So yung hadath, ulitin natin, meron siyang dalawang uri. Yung una, nalilinisin mo sa pamamagitan ng ablution, itinatawag na hadath al-asgar or sugra or maliit. Sapagkat kaya mong hugasan o linisin yung katawan mo sa pamamagitan lamang ng ablution. So kung ikaw ay mag-a-ablution, pagkatapos mo mag-ablution, pumunta ka na ng masjid sapagkat pwede ka na magsagawa ng pagdarasal mo. So yun ay sa pamamagitan lamang ng pag-abdas o ablution sapagkat ikaw ay naihi, nadumi, o di kaya ay nautot. So itong tatlong ito ay tinatawag na hadas o kadalisayan asgar o kadalisayan sa iyong sarili sa pamamagitan or ng isang bagay na maliit lamang na ginagawa. So sana'y nasusundan natin. So pangalawa dito na tinatawag na pangalawang uri ng hadas ay al-kubra or yung malaki. So ito naman, hindi ito nakakayang linisin kapag gusto mong pumunta ng masjid, gusto mong magsagawa ng pagdarasal, o di kaya sa mga taong nagsasagawa ng hajj o di kaya ng umrah. Okay? Ito ay kailangan mong mag-ablution. Pero may mga pangyayari. Ito yung binabanggit natin kanina. Kadalisayan mula sa malaking pangyayari. Kanina ay maliliit na pangyayari. So pangyayari ngayon na tinatawag natin ay kailangan mong maligo or yung gusol. Yung kanina, ablution. Pumunta ka ng masjid. Ngayon, hindi kaya ng ablution lang. Hindi pwedeng mag-ablution ka lang sa pangyayaring ito, kundi kailangan mong maligo. So ano itong pangyayaring ito?
kapag ka ikaw ay may asawa at meron kayong ginawa ng asawa mo, hindi siya kaya ng ablution lamang para magsagawa ka ng pagdarasal. So manmawa yung mag-asawa, may ginawa sila, nag-lovemaking sila, and then inabutan sila ng waktu o di kaya ng oras ng pagdarasal. So hindi pwedeng pumunta, mag-ablution lang si babae at lalaki para pumunta doon sa sambayan o magdasal sila ng 5 beses sa isang araw, yung 5 prayer natin, hindi siya tatanggapin. Bakit tinawag na kubra? Kasi malaking bagay yung ginawa at kailangan nilang maligo. So ibig sabihin, kung kaninang pinag-uusapan natin is ablution lamang, nag-abdas yung babae or yung lalaki sapagkat naihilang siya at nadumi lang siya at saka nautot, yun ang tinatawag na sugra or di kaya asgar. Ngayon, ang tinatawag na ito ay akbar. Kapag siya ay may ginawa kasama ng kanyang asawa. O di kaya nanaginip, natulog siya. Pagkatapos niyang matulog, bigla siyang nagising na meron na siyang natagpuan sa kanyang private part na basa. Okay? So, ibig sabihin, ito ay malaking pangyayari. Kung meron siyang asawa, may ginawa sila. Pag nanaginip siya, natulog siya, at meron siyang napanaginipin na ginagawa ng mag-asawa, and then may lumabas sa kanya, sabihin natin na similya sa mga kalalakihan, ganun din sa babae kung sakali na merong ganun. May pangyayari ito sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na isang babae ang nagtanong patungkol dito. So itong tanong na ito ay tinanong ng isang babae. So ito ay sa pangyayari sa time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So habang nagsasalita ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagtaas ng kamay itong babae, sabi niya, "Ya Rasulullah, sapagkat sabi niya sa Islam ay la hayata fid din, walang hiya o hindi tayo naghihiya dapat sa mga bagay na pinag-uusapan ay ang relihiyon natin." So ibig sabihin wala tayong hiya-hiya kapag pinag-uusapan natin ang relihiyon natin. Ganun tayo dapat. Lahat tayo dapat ganun. Kapag meron tayong hindi nauunawaan sa Islam, huwag tayong mahiya. So sabi na itong babaeng to, nagtanong siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ay karapat-dapat na itanong. So since sabi niya na sa Islam ay hindi tayo dapat na mahiya, so sabi niya, magtatanong ako, "Ya Rasulullah, kapag ba kami na mga kababaihan ay natulog," katulad nung kanina na binanggit natin, pag may asawa, kung walang asawa, limbawa, just in case may asawa pero nanaginip siya, at nakapanaginip siya ng tinatawag na lovemaking nung mag-asawa, and then nanaginip siya, sabi niya, "Kami ba ay dapat din maligo?" So, kung titingnan natin, medyo sensitibo yung tanong na yon. Pero since nga, sabi ng babaeng ito, sa relihiyon, hindi dapat nating ikahiya kung may mga tanong tayo. So, bilang isang katanungan ng isang mananampalataya, so ganun katulad din natin, bilang katanungan natin sa lahat ng mga may alam, kailangan natin itanong ito. Okay, so, isa yan sa susi na itinuro ni Omar ibn Khattab sa mga maanong tinanong siya, bakit ba siya ay maraming kaalaman, no? Isa sa mga sahaba kasama niya na nagtanong, "Ya Amirul Mu'minin, bakit nga ba ikaw ay masyadong kumaga titingnan natin maalam sa pananampalatayang Islam?" So yun ang isa sa binanggit ni Omar ibn Khattab, sabi niya ang susi sa kaalaman ay ang pagtatanong. So, kaya hindi marapat sa isang mananampalatayang Muslim na hindi siya magtatanong sapagkat siya ay nahihiya. So, bilang isang mananampalatayang Muslim, kailangan nating magtanong. So, yun ang sabi ng isang taong ito. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Maligo kayo." Kung meron tayong nakita na may lumabas sa private part natin. So, dalawa, yung bagay na pinag-usapan natin ngayon. Number 1 is yung hadath al-asgar at yung hadath al-akbar. Yung kaganapan, pangyayari sa ginagawa natin na malaki at maliit. Okay? So yun. So ibig sabihin, ginagawa natin yan. So pagligo ng isang tao, kapag siya ay nanaginip o may ginawa, kailangan niyang maligo. Yung kanina, ablution lang. Okay?
Yung akbar, yung malaki na pangyayari sa buhay ng isang tao ay kailangan niyang gawin ng pangligo. So yung pagliligo niya, inshallah ta'ala, ay maaaring matakel natin sa mga susunod dito sa fifth na topic na ito. Inshallah. So, pero bilang dagdag na lang ay kung ano yung nakasanayan nating paliligo, yun na yun. Kasama ng pagmumumog at paghuhugas ng ilong. Okay? Kailangan nating magmumog at maghugas ng ilong o yung butas ng ilong natin. Usually, hindi yan nababasa yung butas ng ilong natin. Kailangan nating basahin. At yung kilikili natin, yung mga part na hindi na ganong nababasa kapag literal or normal lang na binuhusan natin ng tubig, inshallah ta'ala. So, yun yung pinaka-normal na ginagawa natin. Okay? So, dalawang bagay na yan na kaganapan ng isang tao ay yung hadath na tahara, paglilinis ng isang tao mula sa hadas at tahara minal hadath ay meron tayong tinatawag na dalawa, al-asgar yung maliit at ang kubra. Ito ay ablution lamang. Ito naman ay kailangan mong maligo. So, ibig sabihin, magkaiba yon at kailangan mo na alamin kung ano yung ginagawa ng isang tao. So, bago siya magdasal, bago siya pumunta sa prayer, ay kailangan niyang magsagawa ng pagwudo. Kung maliit na ginawa niya, nag-CR siya, nag-ihi siya, dumumi siya, at nautot siya. Kailangan niya mag-ablution. Pero kung meron siyang nagawa kasama ng asawa niya, o di kaya na naginip sila, o naginip siya, kailangan niyang maligo at magsagawa ng gusol bago siya pumunta ng pagsasala. So, ang pangalawa na kahulugan, nabanggit natin kanina, kunting balikan natin, at taharato minal hadas, yung number 1 na meaning nito. Kapag sinabi natin tahara, number 1 ay hadas, yung pangyayari. Ang pangalawa ngayon na kahulugan nito ay at-tahara anil najasa. Yung kalinisan naman mula sa madudumi o yung mga literal na madumi sa isang tao o sa mga lugar natin. Katulad, halimbawa, kung meron kang baby, natalsikan ng dumi yung damit mo, ito yung tinatawag nating tahara. Okay? So, ito ay mga bagay na malagyan ng dumi yung kasuotan ng isang tao. So, kanina, sa isang pangyayari, kailangang magabdas. Ngayon naman, ito ang tinatawag natin na at-tahara anin najasa. Yung paglilinis mo sa katawan, maglilinis mo mula sa dumi. Yung literal na nakikita nating dumi. Kanina, halimbawa, meron kayong ginawa ng asawa mo, hindi yung literal na dumi. Pero kailangan mong maligo. Yun ang kapalit na paglilinis nun. Yun ang kailangan mong gawin na paglilinis sa iyong katawan. So sabihin natin, merong isang tao na talagang malinis at naligo siya. Di kaya gumawa siya ng malinis siya sa kanyang katawan and then magdasal siya, hindi katanggap-tanggap sa kanya sapagkat kailangan niya munang mag-ablution or maligo. So ito naman, ang tinatawag natin na kapag ka nalagay sa isang kasuotan, ang dumi or ihi, kailangan nating labhan. So halimbawa, pupunta ka ng pagdarasal mo. So yung damit mo natalsi ka ng ihi. So, hindi pwedeng magdasal ka. Kasi may madumi doon. Hindi pwedeng mayroon kang pantalon na natalsikan ng dumi ng baby, halimbawa. Di kaya anumang dumi dyan na nadaanan mo. So, hindi pwede. No? So, pero i-consider natin dito, halimbawa, yung pawis ng isang tao. Ang pawis ng isang tao, hindi po siya kasama sa najis or najasa. Yung pawis. Pero hanggat maaari, isa sa sunna na ginagawa ng isang tao, o ginawa ng Propeta Muhammad SAW, na kapag pumupunta siya sa pagdarasal, ay nagpapabango siya. So, ibig sabihin, hindi pa rin ka nais-nais na pumunta ang isang tao sa pagdarasal nang hindi siya mabango. Ibig sabihin, o halimbawa, sabihin natin, nangangamoy pawis siya, bagamat ito ay hindi makakasira ng kanyang pagdarasal. Bagamat hindi makakasira sa pagdarasal ng isang tao, yung pawis. Pero, hanggat maaari ay tanggalin niya sa kanyang katawan. Sapagkat ito ay may reward or sunna ng Propeta Muhammad SAW yung pagpapabango. So, kapag ang isang tao ay pinag-usapan natin yung
ang kalinisan mula sa najasa or yung kadalisayan ng isang tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dumi sa kanyang damit ay kanyang linisan ito. Ganun din kapag natalsikan yung kanyang katawan, dun sa pag-ablution niya, kailangan niyang hugasan ito. Okay? So nabanggit natin kanina yung hadas al-asgar at hadas al-kubra. Ngayon ito ang pinag-usapan natin, yung katangian ng isang tao na may natalsikan sa kanyang damit o di kaya dun sa kanyang ginagamit na sa pagdarasal. So kailangan niya itong labhan. Kapag meron kang halimbawa damit, kailangan mong labhan. Okay? Maliban doon sa ihi ng isang bata as sabi. Yung sabi, idagdag natin dito sa ihi kasi may dalawang klase ng merong ihi na kahit na hindi mo na siya labhan, hindi mo na siya kusutin, ay pinapahintulutan na magamit mo siya sa pagdarasal. At ito ay ihi ng isang batang hindi pa kumakain. Yung bagong silang, yung sanggol. Halimbawa, merong sanggol na isang bata na nilagay mo or kinarga mo and then biglang naihi. Ito ay hindi mo na hugasan pero hindi lahat ng baby. Ang pinahintulutan lang na ganun ay yung mga bata na lalaki. Yeah? So, malinaw tayo dyan. Batang lalaki na hindi pa kumakain, ibig sabihin, iniinom niya lang ay yung gatas ng kanyang ina. Okay? So, yun ay, ibig sabihin doon ay, pagka natalsikan yung damit ng isang tao, ay pwede siyang magdasal kahit na hindi niya nalabhan. Sapagkat nangyari na ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang minsan ay meron siyang kinarga mula sa kanyang mga apo na naihian siya. At yung ihi na yun ay hindi niya nanilabhan. So nung tinanong siya dahil doon sa ginawa niya, ito ay kanyang sinagot ng dahil doon sa bata na ganun klase. So ito yung sabi ng mga scholars natin, kapag ka ang bata ay hindi pa umabot sa taon o gulang, so mostly yan na mga nasa 6 months, no? Pababa. So yung mga batang yan ay kapag ka lalaki, kapag ka naihi sila sa iyong pantalon o di kaya sa iyong thawb, yung mga nagsasambayan o di kaya babae, ay hindi na dapat kahit na hindi na nilalabhan. Okay? So yun ay karagdagan. Sa dumi, dagdag na rin natin dito sa usaping dumi. Yung pupo, yung lumalabas sa likuran ng isang tao, yan ay kailangan mong hugasan. Maliban sa ilan sa mga hayop na mayroong mga hayop na binanggit ng mga scholars natin, kung palalawigin natin yung dumi, binanggit ng ilan sa mga scholars natin, na kapag ka ang dumi ng hayop na najis, o yung nakakain na hayop, katulad ng baka, katulad ng kambing, yan, kapag ka, halimbawa, ikaw naglalakad ka papunta ng masjid, pupunta ka usually Friday ngayon, pagpunta mo ng masjid, may nakapakan kang dumi ng baka na hindi mo napapansin. And then sa paglalakad mo, biglang natalsik sa iyong damit. So, wag ka na kahit na hindi ka na umuwi at palabhan mo yung damit mo, kundi tanggalin mo na lang yung tumalsik na yon at hugasan mo na lang ng kaunti, ay pinapahintulutan na sa iyo na magdasal. Sapagkat ang dumi ng mga hayop na hindi o yung dumi ng mga hayop na pwede mong kainin ay hindi sila kasama sa najis. Ito ay tinanggit ng mga scholars natin. So ibig sabihin, maliban doon, like for example, pusa, aso, o ano pa man ang mga hayop na nakikita natin na hindi natin na nakakain, ito ay kailangan mong labahan o di kaya alisin at palitan. So, bawal mga tao nagmamalo, kailangan mong palitan. Kasama naman ang usapin dito ay yung ibon. So may nabanggit dito na yung ibon kapag ka lumilipad, kahit na hindi mo na po siya hugasan, hindi mo na siya labahan. So ibig sabihin, kung naglalakad ka, biglang may lumipad na kalapate, o di kaya hindi mo alam na ibon, agila, o di kaya maya, o ano pa mang ibon dyan, biglang dumaan sa'yo, o di kaya na sumilong ka sa ilalim ng puno, and then biglang dumumi sa damit mo, and then ikaw ay papunta ng sambayan, kahit na hindi mo na po siya labahan. Pero tanggalin mo na lamang, o di kaya ay hugasan mo na lamang yun, nang sa gayon ay mamala yung mismong dumi,
kahit na hindi mo na siya labhan, inshallah ay tatanggapin ng Allah yung pagdarasal. Sapagkat yung dumi ng mga ibon na lumilipad ay hindi kasama sa mga najis o tinatawag natin na kasama sila doon sa pwede mong hindi madudumi na pwede mong ipagsambayan. So ganoon din yung nakakain ng mga hayop katulad ng kambing o kalabaw o baka. So inshallah ay maliban doon na dumi ay dapat mo na itong hugasan. Okay? So may mga ilang mga bagay na mahalagang bagay na pinag-usapan at binigay sa atin ng mga scholars natin na kahalagahan na pinag-uusapan nating tahara. So ito ay mga importante o mahalagang bagay sa pag-uusap natin dito patungkol sa tahara. Number 1 dito, sapagkat ang tahara o paglilinis ng isang tao ay kondisyon sa kanyang pagdarasal. Kondisyon ito bago ka magdasal. So ibig sabihin, ang isang tao, binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalu Allahu salata ahadukum idha ahdasa hatta yatawadda o kamakal. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao kapag gusto niya magdasal, ay hindi tatanggapin sa kanya kapag siya ay pumunta ng palikuran. Nung taon na ihi siya, nung sinabi natin kanina na hadas al-asgar, umihi siya, dumumi siya, hindi kaya nautot. Ito ay hindi tatanggapin sa kanya ng Allah kapag siya ay magdasal ng hindi nag-ablution. Yan ang binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maliban na lang na pumunta muna siya sa pag-ablution o magsagawa siya ng ablution o pagwudu. So kapag yun ay nagawa niya, ibig sabihin, bago tatanggapin ng Allah sa kanya. Pangalawa, hinihimok tayo ng Islam or isinusulong sa atin ng Islam ang pagliligo lalo na sa araw ng Juma'a, sa Friday. So ito ay sunnah at pag ginawa mo sa Yawmul Juma'a ay mas malaki yung reward niya. So ang pagliligo ng isang tao, inuutos ito or hinihimok tayo na maligo. Okay? Kapag ginawa mo ito ng dumating ka ng bahay mo sapagkat mula ka sa lakad mo, opisina, o mula ka sa isang lugar na napagod ka, o ano pa man dahilan na pagliligo mo na ito ay ginawa mo sapagkat gusto mong maglinis ng katawan, meron kang reward mula sa Allah. So hinihimok tayo, isinusulong sa atin ng Islam na gawin natin ito. So sa madaling sabi, ito ay ginagawa. Maliban doon sa binanggit natin kanina na hadas al-akbar, yung hindi pwedeng hindi maligo ang dalawang tao na mag-asawa kapag mayroon silang ginawa, maliban na maligo, o di kaya pagka nanaginip siya, kailangan niyang maligo. So hinihimok tayo ng Islam na maligo, lalong-lalo na ganitong araw ng Juma'a. So yung mga kasama natin, kailangan niyang maligo, o di kaya ito ay ginagawa ng isang tao kapag Yawmul Juma'a. Ito ay napakalaking reward sa atin. Number 3, hinihimok tayo ng Islam sa paglinis ng ating bibig. So hindi man nabanggit doon, pero kasama sa isang napakagandang ugali o gawain ng isang tao, yung paglilinis ng kanyang bibig sa pamamagitan ng toothbrush o di kaya ng siwak. Kapag binanggit natin, pinag-usapan natin tahara, kalinisan. So kasama ito, kalinisan na ito sa paglilinis mo ng bibig mo bago ka magsagawa ng pagdarasal o di kaya sa mga ginagawa mo. Habang ikaw ay nagsisiwak at ginagawa ito sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at saka nauna pa sa kanya yung siwak na tinatawag o yung tinatawag natin o tinatawag sa English na stick na toothbrush. Ginagawa nila yon at yun ay sunnah na isang napakalaking sunnah. Ito ay tinatawag na sunnah muakkada. Hindi naman siya umabot sa sunnah hindi naman siya umabot sa wajib, pero halos wajib yung reward niya sapagkat ito ay sunnah muakkada. Sapagkat ito ay binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati, kung hindi lamang nahihirapan yung umma ko na mahirapan sila sa pagdarasal, ay iutos ko sa kanilang obligado yung pagtututbrush o yung paglilinis ng ngipin bago sila magdasal. So ganun kahalaga yung paglilinis ng bibig. So karagdagan din dito na gusto mong emphasize is yung mga taong mahilig manigarilyo. Yung taong mahilig manigarilyo sapagkat yung sigarilyo nakakapag-opposite neto. Kung suna ang paglilinis mo ng ngipin, meron kang kasalanan kapag pinababaho mo
So, ibig sabihin, sabi natin, sinasadya ng isang tao yung pagdumi ng kanyang bibig. Iba pa yung naibigay na nabanggit ng mga ulama natin, ng scholars natin, yung kasalanan ng taong naninigarilyo kapag siya ay naninigarilyo. So sapagkat ang Islam ay inaalis niya ang tao mula sa mga maduduming bagay. So ito, pinag-usapan natin dito, kalinisan. So kasama dito na nilinis ng isang tao yung kanyang bibig. Paghihimok o hinihimok sa atin na alisin ang mga buhok. Kasama rin ito sa sunnah na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na meron tayong sunnah ay kasama ng pag-aalis ng buhok sa ating katawan, katulad ng nasa kilikili. So may nabanggit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na fitra na ginagawa ng isang tao na kanyang sunnah na gagawin yung kanyang pagtanggal ng kanyang bigote. Sa mga lalaki bigote, hindi balbas. Kaya magkaibang balbas sa bigote. So bigote itong nandito sa ibabaw ng bibig. Balbas yung nasa ilalim ng baba o nandito sa baba. So ito ay sunnah sa mga kalalakihan, itong nasa ilalim ng baba o nasa ilalim ng bibig, itong nasa baba. Itong tinatawag nating bigote. Okay? Ang sunnah na patubuin ito namang nasa taas na bibig ay sunnah naman natanggalin siya. Sunnah natanggalin siya. Pangalawang sunnah dito natatanggalin na balahibo or buhok ng sa isang katawan ay yung kanyang nasa kilikili. So kapag may buhok sa kilikili, sunnah natanggalin ito. Okay? Kasama rin dito na sunnah yung pagtatanggal ng buhok sa ating private part. So sunnah rin ito. At sa mga kasama rin dito sa hadis, kasi ito ay hadis, ito binanggit natin, pagtanggal ng bigote, pagtanggal ng buhok sa kilikili at pagtanggal ng buhok sa private part. Sunnah po ito na nabanggit sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at kasama rin na sunnah dito sa nabanggit niya. Isang hadis lang ito sila, yung pagpapatuli. Okay? So sa mga lalaki ito ay wajib, sa mga babae ay ito ay sunnah. Okay? Panglima dito ay pinagbabawal naman sa Islam. Kanina hinihimok tayo, ngayon ay pinagbabawal sa atin ng Islam ang dumihan ang mga dinadaanan ng mga tao at mga lugar na pinagpupulungan at pinag-iipunan ng mga tao. So kung meron tayong mga nakikitang mga, like for example yung waiting shed, no? Yung waiting shed, hindi natin pwedeng dumihan yan. Yung mga daanan, hindi natin pwedeng lagyan ng basura. Hindi natin pwedeng lagyan ng tinik. Hindi natin pwedeng tapunan ng dumi. So, ipinagbabawal. Kanina hinihimok, ngayon ipinagbabawal ito. Dahil meron pong karapatan ng lahat ng tao. At meron siyang karapatan yung daanan na yan. At ang karapatan na huwag natin silang dumihan. Ito na ang panghuli ay ang mahal ng Allah ang mga taong malilinis. Sa pagkakabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'dahu billahi minasyaitanir rajim, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Katotohanan ng Allah ay gusto niya at mahal niya yung mga taong humihingi ng tawba o kapatawaran sa Allah at humihingi at naglilinis sa kanyang katawan o naglilinis. So ibig sabihin, gustong-gusto ng Allah yung mga taong malilinis at yung mga taong naglilinis. Sa madaling sabi, kasama ito sa kailangan natin gawin nang sa gayon makuha natin yung susi ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawli hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.